Good day mga ka-Fixit! How to drive on twisties na merong paakyat at pababang kalsada. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. So nandito na po tayo sa twisties. Kung mapapansin ninyo, double solid yellow line. Yan. So hindi talaga pwedeng overtake, and there's no need to overtake mga ka-Fixit dahil wala naman pong sasakyan na nasa harapan natin. Hairpin, no? Sobrang curve and pa downhill mga ka-Fixit. Okay. Ay. Para sa probinsya. Parang sa amin. Okay lang po kayo dyan? So marami po tayong pasero, puno po tayo ng pasero, puno po tayo ng bagahe. So ingat lamang po. Syempre kapag kapababa at masyado mabigat yung karga ng iyong sasakyan, the gravity pull, talagang hihilain ka niyan pababa at bibilis masyado yung takbo ng iyong sasakyan. So gagamit lamang tayo ng engine braking ng second gear. Ayan, meron na namang sharp bend mga ka-Fixit. Iingat lamang tayo. Para tayo nasa roller coaster. Nagbibiro lang ako. Okay mga ka-Fixit, so next sa ating safety tip, kanina ko pa ginagawa, use engine brake efficiently mga ka-Fixit. So hindi lamang natin gagamitin yung ating engine brake, kundi gagamitin natin yung ating engine brake efficiently mga ka-Fixit, no? Dapat efficient, hindi pwedeng alam lang natin mag-engine brake pero hindi natin siya nagagamit ng tama. Okay, so I'm second gear now, I'm using the engine brake of second gear. Kung mapansin niyo, hindi ako nagbibigay ng gas. So tinanggal ko lamang yung aking paa sa accelerator pedal, no, para ino-OA-an ko lang para makita niyo na talagang hindi ako nagbibigay ng gas, ano. Okay? Pero ultimately, habang ako'y nagmamaneho, tinataas ko lamang yung paa ko sa accelerator pedal para hindi ako makapagbigay ng gas. Wow, sarap pagmaneho dito mga ka-Fixit. Napakaganda ng kalsada. Ang ganda po ng scenery. Although hindi namin nalalanghap yung fresh air mula sa labas dahil nakasarado ang aming mga bintana at tayo po ay naka-aircon. Okay? So kailangan po kasi sarado yung bintana para marinig po ninyo yung boses ko ng maayos mga ka-Fixit. Okay? Kaya may mga mabibilan din pala dito na ngayon, mga buko, lobster for sale, gasolina for sale. Will you please repeat it? Wala ho kasing gasoline station dito, so buti nila may mga nagtitinda ng tingi-tingi. Pero syempre mas mahal yan kumpara sa gasoline station. Mahal lang nga sa gasoline station, mas mahal pa dito. Syempre kailangan din ang tubuan yan. Okay, tingnan nyo naman yung kalsada mga ka-Fixit, oh. Ayan, i-highlight ko yung kalsada. Kitang-kita po yung zigzag ng road. I'm in second gear now, we're using the engine brake of the second gear. And it max out at 60 kilometers per hour mga ka-Fixit. Hindi na niya ilalampas dyan yung speed ng ating sasakyan, ililimit niya dyan. Syempre ano ako, nasa twisties tayo. And as we are exiting the twisties, ayan, magbibigay ako ng gas, slight lamang, gradual, not abrupt. Okay? Dahan-dahan lamang tayo. Oh, tunnel, vertical clearance, 4.85 meters. So we are nearing the Cabyang Tunnel mga ka-Fixit. So i-highlight ko yung camera ko sa Cabyang Tunnel mga ka-Fixit para makita ninyo na mabuti. Ang dami nagpapapicture. Picture. Oh, Ay na kami. tayo mo na. Oh. Sige, diretso na kami. Sunod na kayo ha. Ay. Ingat sa pagmamaneho ha. Okay mga ka-Fixit, so ano po tayo? Diretso tayo dito sa Cabyang Tunnel. Ayan. Bubusin na tayo mga ka-Fixit ha. Magbubukas tayo ng ilaw kasi madilim. Ayan, we're taking our time dito sa Cabyang Tunnel. First time namin dumaan dito. Ganda no? Tunnel na ko. Ganda! Nice! Yay! Yun, ano sila ni Daniel nakapunta dito? Ayan, and syempre dahan-dahan lamang po kayo as you are exiting yung Cabyang Tunnel mga ka-Fixit kasi meron po dito mga harang. Ayan. So dahan-dahan lamang tayo sa pag-exit. Very nice! Ayan, ang ganda ng Cabyang Tunnel mga ka-Fixit. Okay? So dire-diretso lamang po tayo. Nalampasan na natin yung Cabyang Tunnel. Pero after the Cabyang Tunnel, marami pa rin pong twisties tayong dadaanan dito mga ka-Fixit. So mapapansin ninyo, sinara yun sa mga turista pero medyo dumadami na naman, no? Yung mga turista na nandun. Dahil hindi naman po talaga ultimately maiiwasan yan mga ka-Fixit. Meron po talaga turistang pupunta dyan.
spot nga po yan. Unless meron mga nakabantay doon na police or sundalo na magme-maintain ng peacefulness and cleanliness ng lugar, mga kapiksit. Okay? So yan, mapapansin niyo, may mga nakatalaga ritong mga checkpoint. Dahan-dahan lamang po tayo, no? Kalinaw ng dagat. And may mga nagpipicture-picture sa kabila side ng kalsada. Okay? So we are nearing our point. At to this moment, mga kabiksit, kitang-kita namin yung view ng dagat at ng mga bundok. Ayan, ang gaganda. Nice. Okay, mga kabiksit, all throughout this video, ginagawa ko na po yung engine braking, no? Engine braking efficiently. So I'm in second gear now. Ayan. Hindi po ako nagbibigay up to this moment ng gas. Engine brake lamang po ng second gear yung ating ginagamit, mga kabiksit. And kapag nararamdaman ko na sumusobra yung speed natin sa paliko, huwag pong mahihiyang pumreno. Pwede naman pumreno, pero huwag niyo pong ibababad yung paa ninyo sa preno, no? Para maiwasan nga po natin yung brake fading or yung pagkawala or pagkahina ng ating preno, mga Continue kabiksit. straight for 15 minutes. Continue straight for 15 minutes daw, mga kafikset, sabi ni Waze. Okay? So, kanina pa tayo nakakakita ng double solid yellow line or orange line, mga kafikset. Kaya no, overtaking. And there's no need to do so. So, kagaya nga na sinasabi ko sa ano natin, no, sa mga vlog natin na situational awareness. So, overtake when you need to and not when you want to, mga kafikset. Overtake ka hindi lamang dahil sa gusto mo. No, overtake ka dahil kailangan. For our safety yan, mga kafikset. Okay? So may mga nag-o-offer na po dito ng mga boat ride. Ayan, dahil meron na po ditong beach resort. Ayan, Bat Cave Beach Resort daw po, mga kafikset. Okay? So next sa ating safety tip, mga kafikset, is pay attention to the signs and road markings or pavement markings sa kalsada, mga kafikset. Okay? So all throughout our driving experience, kanina pa po tayo nagbabase dun sa mga signs na nakikita natin sa kalsada. So meron ka makikita dyan na mga arrow na nakaturo sa kaliwa, arrow na nakaturo sa kanan. Ibig sabihin, no, binibigyan kanya ng heads up kung ano yung susunod na liko para ma-anticipate mo ng maayos at makaliko ka ng tama and safely, mga kafikset. Okay? So kagaya nitong road markings na ito, mapapansin mo meron dyang putol-putol na linya na white, ayan, sa gitna, and meron kang orange solid line sa gilid na makikita. So kapag nakakita tayo ng ganong klase ng linya na merong solid orange or yellow line and then may katabi siyang white line, kung nasa side natin yung putol-putol na linyang puti or yung staggered na white line, mga kafikset, ibig sabihin tayo yung may karapatang overtake when it's safe, no? Kapag ka pwede na overtake. Okay? Pero kapag ka yung puting linya, putol-putol na linya ay nasa kabilang side ng kalsada, so ibig sabihin sila yung may karapatang overtake when it's safe, mga kafikset. So palagi nyo lamang iisipin na kapag ka may solid yellow line or solid orange line na nasa side ninyo, don't overtake kasi it's prohibited. Lalong-lalo na kapag double solid yellow line. Kanina ko pa sinasabi yan, paulit-ulit na ako. I didn't have to stress myself too much na don't overtake when there's a solid yellow line. Ayan, makikita nyo yung mga markings, oh. Ayan, nakaturo siya sa kaliwa. Ito, kanan yun, ito nakaturo naman sa kaliwa. So ma-anticipate natin yung turn na yan. And most basically, kagaya na sinabi ko kanina, kapag ka may reference tayo when using our navigational tool kagaya ng Waze, makikita mo na agad doon ano yung susunod na liko. Malaking tulong yan para maging safe po yung ating biyahe. Lalong-lalo na syempre, hindi ka naman siguro magdadrive dito ng mag-isa. Usually, kasama mo yung family mo. So dapat ingat-ingat po talaga. Okay? We are just taking our time driving through this road para safe, mga kafikset. And syempre, para nakikita natin at appreciate natin yung nature dahil bihirang-bihira naman tayo makakita ng ganito, mga kafikset. Kaya marami pa rin po tayong mga twisties na dadaanan, mga kafikset, no? Yung mga safety tips na nilayout ko kanina, ayan, nasabi ko na lahat. And syempre, most basically, bago po tayo bumiyahe, syempre dapat humingi na po tayo ng patnubay sa Panginoon para tayo po ay ingatan sa buong biyahe natin. So hindi naman po sapat na nag-iingat lamang po tayo kasi sabi nga po nila nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Kaya nakasunod lamang po sa atin yung ating utol, and syempre he's with his family, mga kafikset. Puno rin po yung sasakyan nila and loaded din. Okay? Syempre
naturuan din po natin ng bahagya yung ating kapatid, and nag-driving school din po siya, and nahasa na rin po siya sa pagmamaneho, kaya kayang-kaya niya rin magmaneho sa mga ganitong klase ng kalsada. And syempre nanonood din po siya ng Fix It Dennis videos. Ayan, kaya marami na rin po siyang knowledge na nag-gain over years of driving, mga ka-Fix It. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga kasalubong tayo pero iilan-ilan lamang po. Pero huwag kayong matetempt, no, na mag-overspeed dito sa mga ganitong klase ng kalsada. Kasi lubhang delikado po, lalong-lalo na kapag nasa palikong daan po tayo. Ayan, ayun ang picture taking sa kabilang side ng kalsada. Okay? At nalobat na po yung ating RPM camera, mga ka-Fix It. Pasensya na dahil luma na po yung battery niyan. Okay? So dahil na-layout ko na rin naman po sa inyo lahat ng mga safety tips na nare-ready ko, mga ka-Fix It. Ayan, ito nasa uphill tayo, mga ka-Fix It, no? I'm using second gear at the moment, and kayang-kaya ng ating second gear na umakyat sa ganitong uphill, mga ka-Fix It, kahit twisties pa yan. Ayan. Ayan, may road markings, mga ka-Fix It, oh. Sabi niya yung parang ahas na road markings, so ibig sabihin marami pa rin po tayong dadaanan na twisties dito. Ayan. And dahil po sa mahal ng gas ngayon, mga ka-Fix It, kung mapapansin niyo doon sa RPM natin kanina, although hindi ko na mapakita ngayon, I'm staying at 2,000 to 3,000 RPM range. Then doon ako banda nag-shift para yung fuel economy natin, para makatipid po tayo sa gasolina. Okay, mga ka-Fix It, and syempre I'm always holding the steering wheel on with both hands. Ayan, at the 9 o'clock and 3 o'clock position to maintain good control of our vehicle, mga ka-Fix It. Okay? So nagkakaroon lamang ng pagkakataon na inaalis ko yung aking kanang kamay sa manibela kapag tayo po ay kakambyo, mga ka-Fix It. Pero pagkatapos kumambyo, balik ko rin sa manibela. That is the most safe way para ma-steer po natin yung ating manibela, mga ka-Fix It. Okay? So kagaya nga ng mga pinopromote ko dito sa channel ko, yung gas then clutch method. Ayan, lalo-lalo sa mga uphill na kalsada, mga ka-Fix It. So pwede mo rin gawin yan, mga ka-Fix It. Maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na tayo sa description below para mapanood mo. Okay? So nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. And wag po tayong matatakot, mga ka-Fix It, na magmaneho sa mga ganitong klase ng kalsada, kasi as long as you know what you're doing, may proper knowledge ka and may proper nakasanayan ka, nakapag-practice ka, no? And nanonood ka ng Fix It Dennis channel, I know you can do it. Okay? So I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Tandaan mo yung ka-Fix It, importante yan. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!